Agad na lumapit si Ghislaine para yakapin ang kapatid niyang si Elena. Nagtaka si Belinda kung bakit ito ginawa ng ating bida. Tinanong ni Elena si Ghislaine kung ano raw ang problema nito, mukhang may binabalak na naman daw itong kalokohan. Patuloy na niyakap ng ating bida ang kanyang kapatid at sinabi na namiss niya raw ito. Tinulak ni Elena si Ghislaine dahil kinikilabutan nga raw siya sa mga sinasabi nito. Napaubo ang ating bida at naisip na nakakamangha nga raw ang lakas ng pagtulak ng kanyang kapatid. Napapaisip din siya kung talaga nga bang malakas na ito kahit na isa pa lang itong bata. Sinabi ni Elena na kaya raw siya nagpunta doon ay nang dahil sa tinawag siya ni Belinda. Tinanong nito ang ating bida kung ano na naman daw ang pakulo na binabalak nito, tingin ba raw nito ay ayos na sila nang dahil lang sa ginawa nitong pagyakap. Nagtaka naman si Ghislaine kung ano ba raw ang tinutukoy ng kanyang kapatid. Ikinwento ni Elena ang dahilan kung bakit nagagalit pa rin siya sa kanyang kuya. Sinabihan ni Ghislaine si Elena na umalis daw ito sa kanyang harapan dahil lalo nga raw siyang nabubwisit. Nandidiri nga rin daw siya sa tuwing nararamdaman niya ang paghinga ni Elena. Nagtanong si Ghislaine sa kanyang kapatid kung talaga bang sinabi niya iyon. Naisip ng ating bida na hindi nga raw siya ganoong kalapit kay Elena noong nakaraang buhay niya. Ngayon nga raw ay naiisip na niya kung gaano kabasura ang ugali niya noon. Nagsalita si Ghislaine at humingi ng tawad sa kanyang kapatid. Hindi makapaniwala si Belinda na makikita niya na unang hihingi ng tawad ang ating bida. Sinabi naman ni Elena na narinig nga raw niya na napalaban si Ghislaine sa mga orc monster, mukhang tinamaan nga raw ang ulo nito habang nakikipaglaban. Nainis ang ating bida dahil sa naging reaksyon ng dalawa. Pinaliwanag niya rin sa dalawa na siya nga raw ang dahilan kung bakit naubos nila ang mga orc monster, hinding-hindi nga raw siya matatamaan ng mga ganoong klase ng halimaw. Napahinto sa pagsasalita si Ghislaine noong maramdaman na ulit nito ang pananakit ng buo niyang katawan. Inasar ni Elena ang kanyang kuya na naniniwala na nga raw siya sa sinasabi nito. Talagang sisiw nga lang daw dito ang mga orc monster kaya nasa ganoon nito ngayong kalagayan at nakabalik ito doon ng walang malay. Naghalinhinan sina Belinda at Elena sa pagbibiro at pang-aasar sa ating bida. Natigilan naman si Ghislaine habang pinagmamasdan ang ngiti ng mga taong mahahalaga sa kanya. Naisip ng ating bida na ganoon pa rin daw ang lahat gaya ng naaalala niya. Bakit nga raw siya noon nagsayang ng oras sa mga walang kakwenta-kwentang bagay? Naisip ni Ghislaine na tinanggihan niya nga raw noon ang pagyayakag sa kanya ni Elena na pumunta sa magaganap na festival. Ginawa niya nga raw dahilan ng pangyayari na sinapit ng kanilang raid squad para hindi siya makasama. Wala nga raw siyang kaalam-alam na iyon na ang huling beses na makikita niya ito ng buhay. Natagpuan na nga lang daw sa isang lugar ang putol-putol na katawan ni Elena at ng mga gwardya nito. Nagalit si Ghislaine sa kanyang sarili dahil dapat nga raw ay sinamahan niya noon ang kanyang kapatid. Napalingon ang lahat noong may nagtanong sa labas ng pinto kung maaari ba raw silang pumasok. Natuwa ang dalawang gwardya na nagngangalang Jamol at Philip dahil naroon nga lang daw pala ang kanilang Lady Elena. Tinanong ni Elena ang kanyang mga gwardya kung may nangyari ba raw, ibinili niya nga raw sa dalawang ito na hintayin na lang siya ng mga ito sa labas. Humingi naman agad ng tawad ang gwardya na si Jamol, pinaliwanag rin ito na nakikiusap nga raw ang ibang mga tauhan ng Perdium State na tingnan ng kanilang young lady kung tama ba ang mga paghahanda nila para sa gaganaping pista. Tinanong ni Ghislaine ang dalawang gwardya kung bakit kailangang si Elena pa ang magtingin nito. Sinabihan ni Belinda ang ating bida na wala nga raw itong alam dahil kung ano-ano nga raw ang ginagawa nito sa bawat araw. Kinukulang na nga raw ngayon ng mga tauhan ang kanilang Perdium State kaya maging ang kanilang Lady Elena ay kinailangan na ring magtrabaho. Naisip ni Ghislaine na wala nga raw siyang nalalaman dahil wala nga raw siya noong pakialam sa mga ganoong bagay. Bago pa man makaalis sina Elena ay nagpresenta ang ating bida na tutulong rin daw siya sa ginagawa ng mga itong paghahanda. Nagulat at natigilan naman si Elena matapos marinig ang sinabi ng kanyang kuya. Hindi makapaniwala si Belinda na magmumungkahi si Ghislaine ng pagtulong. Nagtataka rin si Elena kung talaga nga bang tinamaan sa ulo ang kanyang kapatid. Ilang araw pa man bago sumapit ang pista pero sinimulan na agad ng mga tauhan ng Perdium State ang kanilang preparasyon. Hindi makapag-focus sa pagtatrabaho ang mga tauhang ito nang dahil sa pagtatalo ng dalawang magkapatid. Sinabi ni Ghislaine na tutulong nga raw siya sa mga ito,
Pero sinabihan lang ni Elena ang kanyang kuya na mas lalo nga raw silang magtatagal dahil natatakot dito ang kanilang mga tauhan. Sinabihan ni Ghislaine ang kanyang kapatid na bakit nga raw ganoon ang pagtrato nito sa kanya gayong gusto niya lang namang tumulong. Sumagot naman si Elena na ang tanging maitutulong nga lang daw ng kanyang kuya ay ang umalis ito doon at huwag silang guluhin. Naisip ni Ghislaine na ang katawan nga raw ni Elena ay natagpuan malapit sa slums na malayo sa pinagdadausan ng pista. Malamang nga raw ay may tumawag dito kaya nakarating ito sa ganoong kalayong lugar. Kung gusto nga raw niyang pigilan ang mangyayari kay Elena, kailangan nga raw niyang alamin kung ano ang mga pasikot-sikot ng kanilang nayon. Nagmamadali ang isang kabalyero para puntahan ang kanilang young master. Agad naman na nakilala ng ating bida kung sino ang papalapit na ito. Ang matandang kabalyero na ito ay si Old Man Fergus. Sinabi ng pagod na si Fergus na salamat nga raw at nasa maayos na kalagayan ang kanilang young master. Sinabi rin nito na agad nga raw siyang nagbalik sa kanilang bayan noong marinig niya ang balita tungkol sa pag-atake ng mga orc monster. Sinabihan ni Ghislaine ang matandang si Fergus na kanina pa nga raw niyang naririnig ang mga orc monster kaya wag na raw nila ang mga itong pag-usapan. Tumawa si Elena at sinabi na sakto nga raw ang pagdating doon ni Old Man Fergus. Simula nga raw nang magising ang kanyang kuya ay naging kakaiba na ang ikinikilos nito. Mas mabuti nga raw na ihatid na ni Fergus ang kanyang kuya pabalik sa sarili nitong kwarto. Agad namang sumunod ang matandang si Fergus sa ipinapakiusap ng kanilang young lady. Nainis ang ating bida dahil talagang napakalaking sagabal nga raw ang pagkakaroon niya ng hindi magandang imahe. Pero wala na nga raw siyang magagawa. May isang linggo pa naman daw siya para libutin ang buong lugar ng kanilang bayan. Sinabihan ni Ghislaine si Old Man Fergus na dalhin nga raw siya nito sa abandonadong training field ng kanilang kastilyo. Nagulat naman si Fergus sa sinabi ng ating bida, nagtanong siya kung ano raw ang gagawin nito sa training field. Direkta naman itong sinagot ni Ghislaine na balak niya nga raw magsanay. Hindi makapaniwala si Old Man Fergus sa narinig niya mula sa kanilang young master. Hanggang sa sinamahan na nga niya si Ghislaine para magtungo sa nabanggit nitong training field. Pagkarating sa lugar ay nagulat ang ating bida, napakaganda pa nga raw pala ng kondisyon ng lugar na ito kumpara sa inaasahan niya. Naisip niya rin na saktong-sakto nga raw ang lokasyon na ito para sa kanyang pagsasanay. Sa naunang buhay nga raw niya bilang isang mersenaryo ay hindi pa siya nakapagsanay sa ganoong klase ng lugar. Pinaliwanag ni Old Man Fergus na hindi nga raw nila pinabayaan ang pasilidad na ito para kung sakali mang gamitin ito ng kanilang young master. Sinabi rin ni Fergus na sigurado nga raw siya na ang pinagdadaanan ng ating bida ay panandalian lamang. Napaisip si Ghislaine kung ganoon rin ba ang ginawa ni Fergus noong huling buhay niya. Nasayang nga lang daw pala noon ang pagpapanatili nito ng pasilidad na ito dahil hindi niya naman ito ginamit ng kahit na isang beses. Sinabi ng ating bida na kailangan nga raw niyang mabuhay ng matagal, napakapangit nga raw sa pakiramdam ang mamatay. Nagulat si Fergus sa sinabi ng kanyang young master, kung makapagsalita nga raw ito ay parang naranasan na nitong mamatay. Pinuri ni Ghislaine si Old Man Fergus dahil napakatalas nga raw talaga nito, doon na inamin ng ating bida na dati na nga raw siyang namatay at muli lang ulit siyang nabuhay. Pero sinabi lang ni Old Man Fergus na mukhang tama na nga raw ang pagbibiro ng kanyang young master. Sinabihan ng ating bida ang matandang si Fergus nang maaari na raw itong bumalik dahil mag-uumpisa na nga raw siya sa kanyang pagsasanay. Sumagot naman si Fergus na doon na niya nga lang daw hihintayin ang ating bida sa labas ng training field. Naisip ni Ghislaine na lagi nga raw niyang itinatrato na kaaway noon ang lahat ng mga taong malalapit sa kanya. Pero masyado nga lang daw siyang nagpabulag noon sa kanyang emosyon. Naisip ng ating bida na mayroon na nga lang daw siyang isang linggo. Nalaman nga raw noon na ang taong nasa likuran ng pagpatay kay Elena ay ang pinuno ng isang bayan na katabi ng kanilang teritoryo. Ito nga rin daw ang rason kung bakit napasabak sa isang digmaan ang kanilang Perdium State na siya ring naging dahilan ng pagbagsak nito. Naisip ni Ghislaine na ang pagkamatay nga raw ni Elena ang masasabing naging paumpisa ng pagbagsak ng kanilang pamilya. Ibig sabihin nga raw noon ay kailangan na niyang magsimula doon. Naisip ng ating bida na ang pinakauna niya nga raw na kailangang gawin ay ang palakasin ang kanyang pangangatawan. Nakakainis nga lang daw at kakaunti lang ang oras na mayroon siya. Pero siguro naman daw kahit papaano ay magagawa na niyang makagamit muli ng mana.
Ang manang araw ay isang supernatural resource na hinahayaan ang tao na malampasan ang sarili nitong limitasyon. Naisip ni Ghislaine na maraming araw ang nagsasabi na ang pagkalap at pag-iipon ng mana ay ang pinakamahirap na parte. Pero nagagawa niyang araw ito kahit na nasa loob pa siya ng isang matinding labanan. Naisip ng ating bida na kailangan nga raw niyang ikonekta ang mga mana particles na lumulutang sa hangin. At ipunin ito sa isang lugar na parabang sinasalop at pinapaikot niya ang mga ito. Sa isang taong araw na tulad niya na nakaranas ng daan-daan at libu-libong labanan ay sisiw na raw ang pagbuo ng isang mana core. Pero kung hanggang doon nga lang daw ang kanyang makakaya ay hindi nga raw siya makakasali sa 7 pinakamalalakas ng kanilang kontinente. Gamit nga raw ang paraan na nagmula sa pasunog na magic book na napulot niya noon. At sa natural na mana core na taglay ng isang tao ay magagawa pa nga raw niyang makalikha ng pangalawa hanggang sa pangatlong mana core. Napapagdugtong-dugtong nga raw niya ang mga mana core na ito para makagawa siya ng isang explosive force. Dumugo ang ilong at bibig ng ating bida matapos niyang bumuo ng mga mana core sa kanyang katawan. Hanggang 3 nga lang daw ang limitasyon niya ngayon kahit na umabot siya ng 5 sa nakaraan niyang buhay. Sa ginawang ito niyang araw ay nakalikha siya ng explosive force sa loob lang ng kaunting oras. Pero nangangailangan nga lang daw ito ng napakalaking halaga ng mana sa tuwing gagamitin. Ang skill nga raw na ito ang pinakadahilan kung bakit natalo siya ni Aiden sa nakaraan niyang buhay. Dinala nga raw noon ni Aiden ang buong hukbo nito para kalabanin siya hanggang sa maubusan na siya ng mana. Kung sa umpisa nga raw ay naging patas na ang kanilang laban ay hinding-hindi nga raw siya nito matatalo. Ang teknik nga raw na ito ay hindi pa ganoong kaperpekto, pero sapat na nga raw ito sa ngayon. Makakagawa rin daw siya ng paraan para maayos ito lalo na't napakabata pa niya ngayon at napakarami pa niyang oras. Naisip ng ating bida na humanda nga raw sa kanya si Aiden dahil ito naman daw ang pupugutan niya ng ulo sa panahong ito. Hindi niya rin daw palalampasin ang lahat ng mga walang hiyang sangkot na nagtatago sa likuran ng House Delphine. Wawasakin niya nga raw ang lahat ng sangkot na tumulong sa pagpapabagsak sa kanilang bayan. Dumaan ang 1 linggo hanggang sa sumapit na nga ang pinakaaraw ng pista. Sa mga oras na ito ay nakapagpalakas na ang ating bida, at natapos na rin niya ang lahat ng kanyang kailangang gawin. Maging ang pag-alam sa mga pasikot-sikot ng kanilang bayan ay naisagawa na niya rin itong mga nagdaang araw. Nagulat si Elena noong makita nito ang papalapit niyang kapatid. Hindi siya makapaniwala na sasama nga ito sa kanya. Tinanong niya rin ang kanyang kuya kung ano raw ang nangyari. Hindi naman daw nito hilig ang magpunta sa mga ganoong klase ng kasiyahan. Sumagot naman ang ating bida at sinabi na bilang miyembro nga raw ng kanilang Perdium State, napagpasyahan niya nga raw na dumalo rin paminsan-minsan sa pista ng kanilang bayan. Sinabi ni Elena na kakaiba nga raw ang ikinikilos ng kanyang kuya. Narinig nga raw niya na nitong nagdaang linggo ay wala itong ibang ginawa kundi ang magsanay ng magsanay. Tinanong ni Ghislaine ang kanyang kapatid kung mali ba raw na magsanay ang susunod na kabalyero ng kanilang pamilya. Sumagot naman si Elena na nakakapagtaka nga lang daw dahil wala naman daw pakialam noon ang ating bida sa mga ganoong klase ng bagay. Pinaalala rin ni Elena na sinabi nga raw noon ni Ghislaine na naiiyamot na nga raw siya sa kanilang ama at dapat nga raw ay ibinibigay na nito sa kanya ang pamumuno sa kanilang pamilya. Tumawa si Elena at sinabi na kahit nga raw parang may kakaiba sa ating bida ay nagugustuhan naman daw niya ang ikinikilos nito ngayon. Parang bumabalik na nga raw ngayon ang dati niyang kuya. Naisip ni Ghislaine na may napagtanto nga raw siya nitong nagdaang linggo. Dahil nga raw nagbago na siya ng ugali at ng ikinikilos, ibig sabihin nga raw ay may magiging pagbabago na rin ang kanyang hinaharap. Sinabihan ni Belinda sina Jamal at Philip na ipapaalam daw agad ng mga ito kapag may ginawang gulo ang kanilang young master. Hindi nga raw sila maaaring magkaroon ng problema lalo na't napakarami nilang bisita. Parehas naman na sumagot ang 2 gwardya na wag daw mag-alala si Belinda at magtiwala daw ito sa kanila. Naisip ni Ghislaine na ang daloy nga raw siguro ng kanyang hinaharap ay halos kagaya pa rin ng dati. Kaso nga lang daw ay mahihirapan na siyang masukat ang impact ng mga aksyon na gagawin niya sa mga maliliit na pangyayari. Sa panahong ito nga raw ay magagamit niya ang mga impormasyon na nalalaman niya mula sa kanyang nakaraan. Ang kailangan lang daw niyang gawin ay ang gamitin ang pinaka-epektibong paraan para sa bawat sitwasyon. Dito nga raw sa pagkakataong ito ay kumpleto na ang kanyang preparasyon. Inoobserbahan ni Ghislaine ang kanilang paligid habang namamasyal sila.
Sumusunod agad siya kahit saan pa man siya dalhin ng kanyang kapatid. Sinabi ni Elena na napakasayang araw ng araw na ito. Kaso nga lang daw ay medyo nakakabagot na dahil wala man lang daw bago ngayong taon. Naisip ni Ghislaine na halos matatapos ng araw ang pista pero wala pang araw nangyayari, napaisip din siya kung dahil ba raw ito sa pagsama niya kay Elena. May bigla na lang lumapit at tinanong si Elena kung gusto ba raw nitong magpunta sa ibang lugar. Nabanggit nga raw ng kanilang kaibigan na may pagtatanghal na gaganapin malayo sa kastilyo. Agad naman na sumama si Elena dahil kilala niya ang dalawang tao na nag-aya sa kanya. Naisip ng ating bida na ngayon nga raw ay malinaw na sa kanya ang lahat. Ang dalawang ito nga raw pala ang dahilan ng pagkamatay ni Elena at ang nagtraidor sa kanilang pamilya. Sina Jamal at Philip ay ang personal bodyguards ni Elena. Ang dalawang ito ay isa sa mga pinagkakatiwalaan ng Perdium State. Binabantayan na noon ng dalawang ito si Elena simula nung bata pa lang ito. Ang balita pangaraw noon ay namatay rin ang dalawang ito habang pinoprotektahan si Elena. Natuwa si Elena noong sabihin ni Jamal na naroon na raw sila. Pero wala silang nakita ni kahit sinong tao sa lugar na kanilang pinuntahan. Nadismaya si Elena dahil wala naman daw siyang nakikita na kahit na ano doon. Tinanong niya si Jamal kung sigurado ba raw ito na may magtatanghal sa ganoon karuming lugar. Nagpaliwanag naman si Jamal na siguro nga raw ay naghahanda pa lang ang mga ito. Sinabi rin ni Jamal na sa palagay niya nga raw ay magdaratingan na rin doon ang napakaraming tao. Sinabihan naman ni Elena ang kanyang gwardya nang wag daw siya nitong patawanin, sino nga raw ang gugustuhing magtanghal sa ganoong klase ng lugar. Habang nag-oobserba sa paligid ay may napagtanto ang ating bida. Sa unang tingin nga raw ay para lang itong isang simpleng eskinita. Pero kung pagmamasdan nga raw itong mabuti ay mapapansin na may mga harang ang mga daan na maaari nilang matakbuhan, mukhang napaghandaan na raw ng mga ito ang binabalak ng mga itong gawin. Habang nag-iisip pa si Ghislaine ay bigla na lang siyang hinila ng kanyang kapatid, sinabi nito na umalis na nga raw sila doon. Tinawag ni Jamal ang kanilang young lady at sinabi na hindi ba raw mas maganda kung hihintayin na nila ang palabas lalo na't naroon na rin naman sila. Pero sumagot si Elena na salamat na lang daw, hindi nga raw siya manunood ng palabas sa ganoong klase ng lugar. Tinanong ni Ghislaine ang kanyang kapatid kung nagsasanay rin daw ba ito, bakit nga raw napakalakas nito. Napahinto sa paglalakad si Elena noong may bigla na lang humarang sa kanya. Sinabihan ni Philip ang kanilang young lady na maghintay pa raw sila doon ng kaunti pang oras. Nagtaka si Elena kung bakit nga raw ganoon na lang ang reaksyon ni Philip. Tinanong niya rin kung bakit nga raw parang may kakaiba sa dalawa niyang gwardya, ano nga raw ang problema ng mga ito. Nagpaliwanag naman si Jamal na wala nga raw silang balak na takutin ang kanilang Lady Elena. Kaso nga lang daw ay nakatanggap sila ng isang napakagandang request. Nagtanong si Elena kay Jamal kung ano raw ang ibig sabihin nito. Hanggang sa napansin na rin niya na may mga tao na papalapit sa kanilang direksyon. Naglalakad sa unahan ng mga ito ang isang nakasombrerong lalaki na nagngangalang Frank at sinusundan ito ng dalawang taong nakatalukbong. Pinuri ni Frank sina Jamal at Philip dahil malinis nga raw ang proseso ng ginawa ng mga itong trabaho. Sumagot naman si Jamal na dinala na nga raw nila doon ang young lady ng Perdium State gaya ng kanilang napag-usapan, ngayon nga raw ay maaari na nilang tapusin ang kanilang napagkasunduan. May bigla namang napansin si Frank na nasa tabihan ni Elena. Bakit nga raw naroon din ang panganay na anak ng konde gayong hindi naman ito kasama sa kanyang ini-request? Sumagot naman si Jamal nang ibibigay na nga lang daw nila ito ng libre. Sumunod nga raw ito sa kanila na parang isang tanga, na walang kaalam-alam na mapupunta na ito sa kanyang libingan. Nagsalita na ang ating bida at sinabihan si Jamal na mukhang ipinagbibili nga raw sila nito. Tinanong niya rin ang gwardya kung sa palagay ba raw nito ay makakaalis pa ito matapos nitong magtraidor. Sumagot naman si Jamal at sinabi na unahin na raw muna ni Ghislaine na intindihin ang sarili nito. Hindi nga raw sila mahuhuli ng mga tauhan ng Perdium State dahil tatakbo at magtatago raw agad sila sa isang napakalayong lugar. Sinabi rin ni Jamal na sawang-sawa na nga raw sila sa bayan na ito, hindi nga raw ito ganoong kaunlad di gaya ng ibang mga bayan. Sigurado nga raw siya na marami pang tao ang gusto na ring umalis sa Perdium State bukod sa kanila. Pinagpatuloy pa ni Jamal ang pagyayabang hanggang sa inatake na ito ng ating bida.
Nawala na ang ngiti sa mukha nito noong mapagtanto na niya ang kanyang mapait na sinapit. Nagulat ang lahat sa kanilang nasaksihan, maging ang grupo ni Frank ay hindi rin inasahan ang ginawang ito ng ating bida. Sinabi ni Ghislaine na marahil nga raw ay may mga gusto pang umalis sa kanilang bayan, pero ang mahalaga nga raw ay hindi sila ng mga ito ibinenta at pinagtrayduran. Tumingin ang ating bida kay Philip at tinanong kung ano raw ang palagay nito sa kanyang mga sinabi. Agad na ginawang hostage ni Philip ang katabi niyang si Elena. Sinabi rin nito na napakatanga nga raw ni Jamol, paano nga raw natalo ng isang baguhan ang isang kabalyero na gaya nito. Hanggang sa napatigil na sa pagsasalita si Philip noong bigla na lang lumubog ang isang espada sa kanyang noo. Sa mga huling sandali niya ay hindi nito matanggap na sa ganoong paraan lang siya mamamatay.